tayo sa ating Sunday School at patuloy tayo sa ating topic at series sa Belgic Confession of Faith. At ngayon ay nasa Article 29 na tayo. Mula sa Article 29 ito ay nasa ikaapat na bahagi na tayo ng pag-aaral. Meaning, this is our last and fourth lesson dito sa Article 29. At ang topic nga natin dito ay ang mga palatandaan ng tunay na iglesia kung saan naiiba siya sa huwad na iglesia. Let us review yung mga nauna nating pag-aaral at ating natalakay na ano ba ang palatandaan ng tunay na iglesia. At nakita natin na ang iglesia ay nangangaral at nagtuturo ng dalisay na ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos at ng kanyang mga salita. Pangalawa, isinasagawa niya ng maayos ang mga sakramentong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawa po ito, ang sakramento ng banal na bautismo sa tubig na nakita natin na ito ay household baptism or yung tinatawag na covenant ng Diyos. Pangalawa, yung tinatawag na Lord's Supper o yung banal na hapunan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na sinisimbolo ng saro at ng tinapay na nangangahulugan ito ng kanyang pagkakasakit, sakripisyo ng kanyang kamatayan at pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. At kapag ito ay ginagawa natin ay ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa panahon na tayo ay gumaganap sa Lord's Supper at ang presence ng Panginoong Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Pangatlo ay yung pagsasagawa ng Kristiyanong pagdidisiplina o Christian discipline. Nakita natin na ang Christian discipline ay bahagi ng pag-rule ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang local church o sa kanyang iglesia. At sa pamamagitan nito ay patuloy na ang sanctification ng kanyang church ay nagaganap at ang mga kapatid na nahuhulog sa pagkakamali ay naibabalik sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanilang pananampalataya. At nakita natin na ang kahuli-hulihang ginagamit sa Kristiyanong pagdidisiplina o Christian discipline ay yung kahuli-hulihan na solusyon ay ang tinatawag na excommunication o pagtitiwalag sa iglesia. Ituring siyang hentil based on Matthew chapter 18. The process of church discipline was stated by Jesus Christ in that passage. Last Sunday, school ay tinignan natin yung patungkol sa mga mananampalataya naman na bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At ano ba ang mga palatandaan ng mga tunay na tinubos o niligtas ng ating Panginoong Jesucristo na bahagi ng kanyang iglesia o ng kanyang katawan. At nakita natin doon na kung saan ang kanilang pananampalatayang ipinagkaloob ng Banal na Espiritu o yung saving faith na pananampalataya ay buhay na nakikita sa kanila. Yung knowledge and trust ay nakikita sa kanila na yun ay nagpapakita na pinagtitiwalaan nila si Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. At iniiwasan ang kasalanan at tinatahak ang landas ng katwiran. Iniibig ang tunay na Diyos at ang kanilang kapwa.
Hindi siya lumilihi sa kanan o sa kaliwa, at ipinapako sa krus ang kanilang laman o yung kahinaan. Kasama na ang mga masamang gawa nito. Nandun yung sanctification, nandun yung pagkakaroon ng pamumuhay ng may kabanalan. At pinakita rin natin doon na ang mga member ng church ng ating Panginoong Hesus na naligtas sa Ebanghelyo ng Diyos ay patuloy na sinasanctify o yung tinatawag na patuloy na pagpapabanal sa kanila. Bagamat banal na ang mananampalataya nung napawalang sala siya dahil sa merito ng ating Panginoong Jesucristo, o napawalang sala, yung katwiran na ating Panginoong Hesus ay inimpute, isinalin sa kanila. Yun yung kanyang posisyon niya sa harap ng Diyos ay matuwid at banal, pero patuloy pa sa kabilang side na sinasanctify siya o pinapaging banal sa pagtatagumpay niya sa kahinaan ng kanyang laman, sa kahinaan ng kanyang lumalabas na old nature minsan dahil sa takbo ng sanlibutan o sa influence ng gawa ng kaaway. Ngayon, tingnan natin yung marka ng tinatawag na huwad na iglesia. Dapat nating maintindihan na sa panahon natin ay mayroong huwad na iglesia. Malinaw na ang ating Panginoong Hesus ay nagbabala sa kanyang mga salita, especially when He was here in earth 2,000 years ago. At pinapakita niya na ang iba ay magsasabi na sila ang Messiah, sila ang tagapagligtas. Binababalaan niya ito. At kahit na yung mga nangangaral ng kanya sa pamamagitan ng kanyang pangalan, yung mga gumagawa ng kababalaghan, yung mga nagpapalayas ng demonyo, ay sinabi din niya na hindi niya kilala yon. At ito ay isang partikular na mahalagang maintindihan natin yung tinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo Kabanatang 7. Ang sabi niya dito, and I quote, "Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin mapaggawa ng kasamaan." End quote. So dito pinapakita ni Jesus Christ na may mga gumagamit ng kanyang pangalan, mayroong mga nakikitang tanda at himala o mga signs and wonders, pero hindi nangangahulugan yon na yon ay patunay na sila ay tunay na church o sila ay tunay na iglesia. Sa katotohanan nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo ay lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Maliwanag na para kay Jesus, ang paggamit sa kanyang pangalan ng hindi batay sa katotohanan kung sino siya, na siya ay God man o man and God, at nasa kanya lamang ang salvation, ay sinasabi niya na mapaggawa ng masama. Of course, alam natin, the immediate context is for the religious leaders and groups in that time. They were Pharisees and Sadducees noong panahong ito, na kung saan ay mga self-righteous, sila yung mga tao na kung saan ay nagtitiwala sa kanilang katwiran na nakabase sa
sa kautusan. At yung mga ginagawa nila, yun yung nagiging basihan ng kanilang kaligtasan. Alam natin na mas binigyan pa ng diin ng ating Panginoong Jesucristo na yung pangalan niya hindi po ginagamit ay masasabi na natin na yun ay tunay na mananampalataya o yun ay tunay na iglesia. Sabi nga niya, hindi ko kayo nakikilala. So yan yung mga gusto kong ipauna sa atin na sa Ebanghelyo ng mga apostol sa Synoptic Gospel from Matthew, Mark, Luke, and John, nakita natin ang maraming babala ng ating Panginoon Jesucristo when it comes to Paul's church and Paul's teaching. Now, tingnan natin itong sinasabi ng Belgian Confession of Faith, Article 29, dito po sa ikatlong paragraph o ikatlong saknong. And I will quote again, tungkol naman sa huwad na iglesia, higit niyang kinikilala ang kapangyarihan at pamumuno ng kanyang sarili at ng kanyang mga batas kaysa salita ng Diyos. At hindi niya ipapasakop ang kanyang sarili sa pamatok ni Kristo. Ni hindi niya pinangangasiwaan ang mga sakramento ayon sa itinakda ni Kristo sa kanyang salita, kundi dinaragdagan at binabawasan ang mga ito ayon sa kanyang kagustuhan. Higit siyang nagtitiwala sa tao kaysa kay Kristo at inuusig yaong namumuhay ng banal ayon sa salita ng Diyos at sumasaway sa kanyang mga kamalian, kasakiman at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Now, if you notice, this is the Paul's church and Paul's religion always rely to the sa gawa ng tao. Sa gawa ng tao nagre-rely. Ibig sabihin po, dito ay nagpapakita na ang kanilang binibigyan ng mataas na pagpapahalaga sa mga aral at panuntunan ng church ay turo ng tao. Ang tawag dito ay human accomplishment. Maliwanag na pinapakita rito na this is a human accomplishment, na ang ibig sabihin, yung mga nagawa at gagawin pa ng tao, yun yung nagpapanatili sa kaligtasan ng mga member nito ng kanilang iglesia. Now, pinakita rito tungkol naman sa huwad na iglesia. Pag sinabi nating huwad na iglesia, sila ang mga grupo na hindi naniniwala sa orthodox teaching. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ito yung mga teaching na kung saan ay tinuro ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang mga apostol. At nagpapakita ito ng turo na kung saan ay hindi gumagawa ng panibagong aral, kundi nagsasubscribe sila sa mga nauna na aral na nagpatuloy mula sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga apostol at sa mga na-disciple ng mga apostol. This is the continuation of New Testament teaching when it comes especially to the salvation of a lost sinner. Yan yung gusto nating makita. Sabi rito, tungkol naman sa huwad na iglesia, higit niyang kinikilala ang kapangyarihan at pamumuno ng kanyang sarili at ng kanyang batas kaysa sa salita ng Diyos. Now, ang Paul's teaching o Paul's church ay palaging nagre-rely sa pinuno nila. Kung ano yung sinasabi ng pinuno nila, yun yung kanilang sinusunod. They don't want to rely and base to the pure Word of God. At ito ay maliwanag na makikita natin dito sa Colossians chapter 2 verses 18 to 19. This is the time when Apostle Paul reminded the Colossians church, at ganito ang pagkasabi ng ating
Apostol Pablo dito sa mga mananampalataya sa Colossus chapter 2, verses 18 to 19. If you want, please open your Bible and follow this passage as I read Colossus chapter 2, verses 18 to 19. Now listen in verse 18. Huwag kayong patangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinamamarali nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. Verse 19. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Sa buong katawan. Na nagkaugpong-ugpong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pag-unlad ng ninanais ng Diyos. Now, kung ating makikita, si Apostle Paul, sinasabi niya sa verse 18, huwag kayong patangay. Now, ano ba yung ibig sabihin ng salitang patangay? Ibig sabihin, huwag kayong magpalinglang, huwag kayong magpadaya, huwag kayong basta-basta na lamang na maniniwala sa isang tao na nangangaral. Kundi sinabi niya, yung pinapakita rito, especially yung false humility and false worship. Ang sabi niya rito ay maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. So nakita natin na dito ay sinasamba nila ang mga angel na ang akala nila ay karapat-dapat sambahin. And for Apostle Paul, this is a false teaching. Now, binanggit niya ngayon, ang sabi rito ay ito, pinamamarali nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang pangitain, ngunit totoo, nagyayabang lamang sila. Yung pangitain dito, ito yung mga tao na laging nagsasabi na mayroong sinabi ang Diyos sa akin. Well, mag-ingat po kayo kapag ang isang tagapagturo, ang isang leader ng isang church ay nagsasabing mayroong sinabi ang Diyos sa akin na literal at ito ang pinasasabi niya sa church natin na dapat nating sundin. Tandaan natin na ang scripture ay final authority when it comes to the practice and teaching ng isang iglesia. At alam natin na ang scripture ay hindi na pwedeng dagdagan at bawasan sapagkat ito po ay na-canonize na. Ibig sabihin po, yung salitang canon, this is the standard of our practice and teaching dahil ang canon ang siyang standard at panuntunan kung paano nila isinama at ni-recognize na ang isang aklat ay salita ng Diyos. And we have 66 books in the Bible from Genesis up to Revelation. We have no apocryphal book na nakagitna sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Wala po tayong apocryphal book na kung saan para sa Roman Catholic, ito daw ay Word of God. Pero this is not included ng mga na-canonize na banal na kasulatan. Kaya we have 66 books at ang 66 books na ito ang siyang standard at nagro-rule when it comes to our faith and practice sa loob ng simbahan. Kaya pinapakita rito in the same way ni Apostol Pablo na marami sa panahon niya nang sinulatan niya ang Church ng Colossus na laging sinasabi nila na may pangitain ako, mayroong ibinigay sa akin ang Panginoong Diyos. Pero hindi ito pumasa kay Apostol Pablo
At sinasabi niya na ang mga ito ay mga false teacher na kung saan ay behind that, ito ay turo at nais lamang nilang mangyari sa kanilang gustong sabihin. Kaya ang sabi niya sa verse 19, sa verse 18, nagyayabang lamang sila. Pag sinabing nagyayabang, nagsisinungaling. Pag sinabing nagyayabang, gusto nilang mapaangat yung kanilang sarili. Gusto nila na sila yung maging bida. Nagyayabang lamang, ibig sabihin, hindi makatotohanan ang kanilang sinasabi. Pagdating ng verse 19, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa katawan. Just imagine, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo ng kanyang katawan. Alam nyo, ang church ay typology po ng tinatawag na bahagi ng katawan. Now, if you notice, sabi rito, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Ano bang ibig sabihin nito? Ang church ay katulad siya ng katawan. Ang katawan ay typology ng church ng ating Panginoong Hesukristo. At gusto din nating tingnan itong sinabi ni Apostol Pablo sa sulat ng unang Korinto para makita lang natin yung kanyang unang Korinto chapter 12 verse 12. Ganito ang sabi. Unang Korinto chapter 12 verse 12. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Pagdating ng verse 27, ang sabi rito, kayo'y ng lahat ang iisang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito. So, typologically, we as a church, as a body of Christ. Pagdating ng Efeso chapter 5, ano ang sabi rito sa Efeso chapter 5? Verse 22, Efeso 5:22, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad nagpapapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. So nakita nyo yung chapter 5, verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. So dito pinapakita na ang babae ay bride ng lalaki ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang church ay babae siya na ikakasal o kinasal sa ating Panginoong Hesukristo, na kailangan niyang magpasakop sa ating Panginoong Hesus. Kaya pagdating natin dito sa ating tinatalakay, sa Colossus chapter 2, buksan nyo ang Colossus chapter 2 verse 18 nyo po. Ano sabi ng Colossus chapter 2 verse 18 doon sa ating passage na tinatalakay? Sa Colossus 2:18, ang sabi rito ay ito. Sabi rito, sa verse 19, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Now, ano ba yung ibig sabihin dito ni Pablo? Ang church, dahil si Kristo ang ulo nito, ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang sinusunod nito. Si Jesus ang siyang pinagpapasakupan ng iglesia, ng kanyang mga inilagay na pastor, ng mga leaders at ng mga lahat ng kaanib dito, na kung saan ay nagpapasakop ang kabuuan ng church sa ating Panginoong Hesukristo na siyang ulo ng kanyang iglesia. Nangangahulugan ito na ang pastor, ang elders, ang deacons o ang consistory o ang council, and even the leaders and the members
have no authority when it comes to Christ Church. We are not manufacturing the teaching in our church. Hindi tayo dapat gumagawa at nag-iimbento lamang ng galing sa atin, galing kanino man tao, o galing sa sino mang matalino na siyang magiging panuntunan at basihan ng ating pananampalataya. No, we are not manufacturing any teaching na galing sa tao. Nangangahulugan nito na dapat na ang ating aral ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. At paano natin masasabi na galing ito sa ating Panginoong Jesucristo? When we abide the Word of God. When we subscribe the Scripture. Kapag ang Scripture po ang siyang nagiging panuntunan ng ating iglesia. Kapag ang church ang siyang ang church ay patuloy na nag-a-abide, nagsasubscribe sa banal na kasulatan. Kaya hindi tayo magtataka nang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 10 na yung kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanya. Ano ibig sabihin doon? Nakikinig sa kanya sa John chapter 10 verse 1 to 4. Nakikinig sa akin ng mga tupa at sumusunod sila sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Nagpapakita ito na ang church ay meron lamang iisang pinaka-great shepherd o dakilang pastol. At yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nag-lead ng kanyang church sa pamamagitan ng kanyang salita na dapat daw na sinusunod ng mga mananampalataya. Yan ang gustong ipakita ni Apostle Paul dito sa Colossians chapter 2, verse 19. Pero ang mga false teachers and false church, hindi sila nagpapasakop kay Kristo. Gumagawa sila ng kanilang mga aral. Kung meron mang makikita kayo ng mga Word of God sa kanilang pagtuturo o kanilang kapahayagan ng pananampalataya, ay ginagamit lang nila ito as evidence upang ang mga tao ay magsabi na biblical din sila. Pero alam niyo po ba na sabi rito ni Paul, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Christ Himself has a power to His body. So, sino ang may kapangyarihan sa church? Sino ang may kapangyarihan sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi niya, si Kristo. So, ang linaw, sabi niya sa verse 19, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. So, ang may power sa church, ang may power sa body of Christ, especially in the local church, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, when it comes to spirituality, the pastors, elders, or even the deacons, the council and the consistory of the church have no power to formulate or to manufacture sa mga bagay na magiging aral natin sa ating iglesia o sa ating mga panuntunan dito. So we need to be subscribed and abide yung lahat ng bagay coming from Scripture. Yung false teacher, hindi po Well, dalawa ang pinapakita rito ni Apostol Pablo. When it comes to false church, unang-una, the mark of a false church has no belief in the triune God. Hindi sila naniniwala sa isang Diyos sa tatlong persona. Para sa kanila, walang Trinity. Para sa kanila, hindi totoo ang isang Diyos sa tatlong persona. They don't believe to the Father, the Son, and the Holy Spirit as triune God. Hindi sila naniniwala doon. Para sa kanila, meron lang isang Diyos at yun yung Diyos Ama. Yun yung false church po yun. Or else, hindi naniniwala sa tinatawag na
dual nature ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ito? Hindi sila naniniwala kay Kristo na Diyos? O kaya naman, hindi sila naniniwala kay Kristo na tao? This is the false church. This is the false teachers. Pinapakita nila na si Kristo ay hindi Diyos, pero Savior nila. O kaya naman, sinasabi nila na si Kristo ay hindi nagkatawang tao. Kapag ganun po ang iglesia, ay false church po siya. Hindi po siya tamang iglesia. Dahil sa banal na kasulatan, kailangan tanggapin ang dalawang katangian ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ay Diyos and man. He is a man, God. Yun yung gusto ipakita rito. Yung iba naman naniniwala na dalawa yung Diyos. Ang Ama ay mas mataas na Diyos at si Jesus ay ang sumunod na Diyos. That is the teaching of ang dating daan. The teaching of Mormons is the plurality of God. Ano yon? Merong tatlong Diyos. Ang Ama, mas makapangyarihang Diyos. Ang Anak ay sumunod na Diyos. At ang Holy Spirit ay mas lesson na Diyos. So nakita ninyo? Alam natin, Jehovah Witness ay hindi naniniwala sa Trinity. Ang paniniwala lang nila, isa ang Diyos at yun ang si Jehovah. Hindi sila naniniwala kay Kristo na Diyos, hindi sila naniniwala sa banal na Espiritu. Meron namang teaching na tinatawag na oneness. Ano yung oneness? This is a mode na one God, one person. Si Jesus, yun din yung Ama. Yung Ama, yung si Jesus, yung Holy Spirit, yung si Jesus, mode. Ibig sabihin po, nagbagong anyo-anyo lang. Yung Ama, nagbagong anyo, siya si Jesus. Si Jesus, yun din yung Ama. Si Jesus, yun yung Holy Spirit, mode. Nagbago ng anyo. Ang tawag dyan ay modalism. Yung mga nakikita nyong mga oneness na makikita ninyo, yun yung paniniwala nila. Na walang Trinity. Hindi tatlong person yan. Nagbagong anyo lang si God the Father. Ganon yung mga teaching nila. And that is the false church na sinasabi. Or else naman, marami tayong makikita na sasabihin nila na si Trinitarian din sila. Na ang Diyos Ama, ang Anak, Espiritu Santo ay isang Diyos. At naniniwala sila sa Trinity. Pero hindi sapat ang one God in three person na ito sa kanilang kaligtasan. Kaya nag-create sila ng mga tinatawag na mga magiging mediatrix. Andyan si Mary, nandyan ang mga santo, andyan ang mga priest na magiging mediator nila. That's why hindi tayo nagtataka in 1500 when the time of Reformation, talagang si Martin Luther ay diniklara na heretikong aral itong mga galing sa Roman Catholic. Masakit ng pakinggan at tinatawag nila na ito ay mga tumalikod sa tamang aral. So, si Pablo, maliwanag na sinasabi niya, once na ang isang church ay hindi nagpapasakop kay Kristo, hindi na ho tama yun. Yung Roman Catholic, meron silang tinatawag na Vicarus Christus o Vicar of Christ. Yun yung Pope nila. Yung authority ni Pope ay kapantay ng Biblia. Yung authority ng Biblia ay kapantay ng kanilang naagis ng mga ginagawa. Kaya nga, equal lang yung tatlong paniniwala nila Yung kultura sa Roman Catholic, yung culture, yung Bible, yung Pope, pantay-pantay lang yan. Hindi ho tayo ganon. Ang turo ng Biblia, ang turo ng banal na kasulatan, ang Biblia, ang siyang pinakamataas. Sapagkat kung si Jesus, ang siyang head ng kanyang church, siya yung ulo ng kanyang iglesia, dapat ang scripture, ang kanyang salita, ang siyang nagro-rule sa ating iglesia. When it comes to our
practice and belief, ang scripture po dapat ang pinagmumulan. Hindi ho yung inimbento ng leader sa loob ng simbahan. Kaya nga, makikita natin, this is Jesus Christ. Paano natin malalaman nagro-rule si Jesus? Sa pamamagitan ng scripture, sa pamamagitan ng Word of God. At yung Word of God na yan ang sumasakop sa kabuuan ng kanyang katawan, ng kanyang church. Nagpapasakop ang pastor, nagpapasakop ang elders, nagpapasakop ang deacons, ang consistory, at lahat ng members sa banal na kasulatan. Dahil pag nagpasakop siya sa banal na kasulatan, nagpapasakop siya kay Kristo. Kaya ang sabi ni Pablo sa verse 19 ng Colossus 2:19, yung mga false church, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan na nakakapag-ugpong-ugpong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at litid. Now, tingnan niyo po. Tapos nasabi, siya, si Jesus, na ulo ng church, ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Just imagine, sinasabi ni Apostle Paul, ang Diyos ang nag-dictate kung paano lalago ang kanyang katawan. Napansin niyo, ang sabi niya, dito sa 2:19 ng Colossus, ang sabi niya, siya, si Jesus, ang nangangalaga at nagpapaunlad nito, ng alin? Ng kanyang katawan, ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. So even the growth of church, spiritually and numerically, ang Diyos po ang nagde-decide. Ang Diyos po ang nagpo-prove ng paglago. Ngayon, ang tanong natin, bakit? Kasi when we are preaching the Word of God, kapag dito tayo nakabase sa Word of God, kapag ito yung nagiging basis ng practice natin, kapag ito ang siyang pinagmumulan ng lahat ng teaching natin, ibig sabihin si Christ ang nagro-rule sa simbahan natin, sa church natin. Ngayon, dahil ang ginagamit mong authority when it comes to evangelism para sa growth ng church o sa discipleship, para sa kaligtasan ng tao ay yung Word of God, ang Diyos po ang nagde-decide kung sino ang maliligtas, ang Diyos ang nagde-decide kung paano lalago ang kanyang church. Kaya very clear kay Apostle Paul, ang sabi niya rito, pati niyo po ang verse 19 ng Colossus chapter 2, siya, si Kristo, ang nangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. So ang Diyos ang nangangalaga, ang Diyos ang nagpapaunlad ng kanyang church, ng kanyang katawan. Dahil nga po ang church ay typology po ang church ng ng katawan. Parang ganito lang po yan eh. Kung ikaw ay may katawan, sino ang kailangang mag-alaga ng katawan mo? Ikaw. Ikaw ang magpapaligo, ikaw ang magpapakain, unless you are baby, di ba? O yung wala ka nang magawa. Pero, ang katotohanan, kapag yung katawan natin, tayo ang nag-iingat sa katawan natin, tayo yung naglilinis sa katawan natin, tayo nagpapakain sa katawan natin, nagbi-build up ng katawan natin. In the same way, sa church ng ating Panginoon, pinapakita niya na ang paglago ng kanyang church, ang pag-unlad ng kanyang church, ay nakabase sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung totoong church, hindi siya nagmamadali, hindi siya gumagawa ng mga pamamaraan na salungat sa banal na kasulatan upang umatrak lang siya ng maraming tao para ang kanyang church ay masabing lumalago. Christ Himself and Apostle Paul, hindi siya interesado when it comes to external na prutas ng kanyang ministry. Kung saan interesado ang Apostol Pablo ay sa tunay na aral na nagdala sa tao na iyon para sa kaligtasan. Ang kay Apostol Pablo, kahit na madala mo sa loob ng simbahan ang maraming tao, pero kung hindi naman siya nadala dahil sa Ebanghelyo ni Kristo o nadala dahil sa talinawan ng pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos, later on, mga mawawala din ang mga iyan sa loob ng simbahan. Kaya si Pablo, sinasabi niya, si Kristo ang nangangalaga at nagpapaunlad ng kanyang church
ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. So we are not the one who dictate the growth of the church. Ito yung malaking dilibyo na nangyayari ngayon sa tinatawag na sangkakristyanuhan, di ba? Para lang ang tao ay maakit sa kanilang iglesia, sa halip na ang church ang mag-influence sa kanila, sila yung nagpapa-influensya sa takbo ng sanlibutan, di ba? Ano yon? Minsan wala na sa biblical na aral ang mga pamamaraan para lang makuha ang maraming bilang ng tao sa labas by hook and by crook, pero hindi naman totoong nakaunawa ng ebanghelyo ng Panginoong Diyos, nangyayari yung ganitong mga bagay. Remember, Jesus is always interested to the quality of the church and not the quantity. Why? When Jesus was here on earth for almost 3.5 years of His ministry, ilan po ang kanyang disciple? 12. Nung umalis siya dito sa lupa, in the book of Acts chapter 1, ilan ang believers na nandoon sa taas ng silid? 120. So ano yung punto natin dito? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang paglago sa bilang. Pero dapat nating maintindihan, kapag ang church ay lumalago sa spiritual, sumasabay ang paglago ng bilang. Pero kung ang nasa isipan lang natin para maging apple in the eyes tayo sa maraming tao dahil ang dami natin sa loob ng simbahan, that is wrong motivation. Dahil alam natin na kapag tapat tayo na nangaral ng salita ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Panginoon, nagpapasakop tayo sa scripture, sa salita ng ating Panginoong Diyos na siyang head ng ating church, kapag lumago spiritually ang bawat isa sa atin sa loob ng simbahan, siguradong susunod ang paglago sa bilang ng ating iglesia. Yun yung gusto ipakita niya rito. Now, when it comes to the authority of Jesus Christ in His church as a head, Jesus Christ also is our great shepherd in 1 Peter chapter 5. Ganito ang sabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 5. Now listen, in 1 Peter chapter 5, you want to open your Bible, please be with me in 1 Peter chapter 5. At ganito ang sabi ni Apostle Peter sa chapter 5. Sabi niya, in verse 1, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan din ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Verse 2, ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang tawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. So ano yung pinapakita rito ni Apostol Peter? Well, si Apostol Peter dito, una sa lahat, hindi niya sinasabi na ang pangangalaga ng kawan ng ating Panginoong Hesukristo ay nakabase sa diskarte o kakayanan ng mga elder o ng mga pastor o leader sa loob ng simbahan. Kundi pinapakita niya rito sa verse 4, ang sabi niya, at pagparito ng Pangulong Pastol. Ano ibig sabihin dito? Yung Pangulong Pastol dito, sa ibang translation, yung if you want a quick and dirty answer to the state of your soul, again, ask yourself inside where nobody's looking, do I